Bakit yung tao nahihirapan sila magpakatotoo? Mas mahalaga pa minsan yung pakitang tao kaysa sa tunay na nangyayari sa sitwasyon sa buhay mo eh. Kaya hindi ko makalimutan yung tinuro ng nanay ko. Sabi niya sa akin, anak, hindi na bali luma ang damit mo. Ang mahalaga, may laman ang bulsa mo. Coach, kanina pa nababanggit, lagi kang tinuturuan ng mama mo. How important na yung mga parents ngayon dapat sa murang edad maturuan nila yung mga anak nila about financial? Isa pang sinabi ng nanay ko, huwag kang mangangarap na maging milyonaryo ka kung hindi ka marunong mag-umpisa at magpalaga ng piso. Yung formula na tinuro sa amin nung bata pa kami, 50% ipon, 25% pang negosyo, 25% panggastos. Nadala ko yung ganung klaseng mindset. Kaya nung ako ay single pa, I was saving 80% of my income. Kaya nga bago akong kinasal, nakabili ako 2 condominium unit. Kasi imbis na bumukod ako, humiwalay na ako agad na ako nagbabayad ng kuryente, upa, ginamit ko yung pagkakataon na yun para makaipon pa ako ng mas malaki para pumunta na sa amortization ng condominium unit. Marami kasi na nagsasabi, wala namang yumaman sa pag-iipon. Why is that? Kailangan nilang mag-ipon. Totoo naman wala namang yumayaman sa pag-iipon. Pag inipon mo yung pera mo, lumiliit ang halaga Kailangan maunawaan natin bilang isang iponaryo. Bago ka makaipon, kailangan mo ba ng sakripisyo? Pangalawa, kailangan mo ba ng disiplina? Pangatlo, kailangan ba ng magandang pag-uugali? Wala nga yumayaman. Pero ang tanong ko, may kakilala ka na bang milyonaryo o bilyonaryo na walang disiplina? Na hindi nagsakripisyo? Na hindi nag-iisip ng pangmatagalan? Pag ikaw natuto ka mag-ipon, meron kang sakripisyo, nagtiting ka ng long term, may disiplina ka, yan ang katangian na kailangan mo para ikaw ay umunlad at para ikaw ay maging milyonaryo.